Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng mga update mismo mula sa mga organizer ng Trillion Peso March. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Bishop Jose Colin Bagaporo, ang presidente ng Caritas Philippines at convener ng Church Leaders Council for National Transformation. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito at kami po ay tutok din dito sa mga kaganapan ngayong araw at minabuti namin na makakausap kayo para sa inyo na humanggaling itong mga development po na mula sa inyong panig. By the way, we're live nationwide and worldwide over Bombo Radio Philippines. At Bishop, ano po ang inyong main advocacy or call to action dito po sa pagsali sa Trillion Peso March ng ilang mga grupo, Bishop? Well, ang panawagan namin ay una sa lahat ay anti-corruption tayo. Galit tayo sa nangyayaring korupsyon, lalong-lalo na yung sa flood control projects, yung mga proyekto ng DPWH with different contractors, at saka yung na-involve yung mga members of the Congress natin, at yung ating mga local officials. So galit tayo sa korupsyon. Kaya ang ating panawagan ay hustisya, nilapastangan yung kaban ng ating bayan. So dapat managot yung mga corrupt, litisin yung mga korap, at saka ikulong yung mga korap. At kung kinakailangan ay ibalik yung nakaw mula sa kaban ng bayan. Kaya moral obligation nating lahat na gumawa nitong panawagan at quotation mark, mag-alsa tayo sapagkat hindi tama itong ginagawa ng ating mga corrupt officials. Lalo tayong nahihirapan ang sambayanan. So yan ang ating focus. Ituwid ang pamamahala ng kaban ng ating bayan. Galit tayo sa korupsyon. I see. Okay, so sa inyo pong panawagan, Bishop, kasama rin ho ba sa call for accountability or yung posible na pagpapa-resign doon sa mga public officials po natin, Bishop? Alam mo, pinili talaga namin ang November 30 dahil nga, nabanggit mo, ay Andres Bonifacio Day. Panahon kasi ngayon na maging bayani tayong lahat. Panahon kasi ngayon na katulad ni Andres Bonifacio ay mag-alay tayo ng ating buhay para sa ating bayan. At ang mangyayari ngayong araw ay ngayong umaga magsisimula sa pamamagitan ng isang misa, 10 o'clock in the morning, pangungunahan ni Bishop Eli Ayuban ng Diocese of Cubao, sapagkat yung People's Power Monument is under the ecclesiastical jurisdiction ng Diocese of Cubao. Maring hahabol ako ngayon at maring si Bishop Milo Vergara ay nangako na hahabol din. Baka si Bishop Jerry Alminasta ng Kabangkalan Diocese maring hahabol din. At magko-celebrate kami sa around 10 o'clock. At pagkatapos niyan, mga 11 o'clock o bago mag-12 o'clock, ay magsisimula na yung ating formal program. Hanggang alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon. Ini-expect natin si Cardinal Ambo David na sasama sa gagawin nating protest rally. Maring after 12 o'clock siya darating, may mga schedule pa siya sa Caloocan. Sa Caloocan. Maring mga 1 o'clock o 2 o'clock. Pero magsisimula tayo just after the celebration of the Mass, before 12 hanggang 6 o'clock. At meron tayong mga inimbita na mga performers, In between, meron tayong mga entertainment para hindi naman tayo puro speeches lamang.
mga artista at mga performers. At isa na dyan, if I may say it now, yung Ben and Ben na grupo ng banda. Okay, so atin mong ma-recall lamang Bishop, during September 21 rally, sinabi ho ng Catholic Bishops Conference of the Philippines yung gathering na merong hindi isang political rally at ito ho ay bukod na pagtindig laban sa katiwalian. So itong November 30 rally ho ay nagkikerry ng same moral position pa rin? Ganun ho ba, Bishop? Yes, sa katunayan, nung nagkaroon kami ng press conference nung nakaraang November 24, ang una kong mga binikas na mga salita ay, it's a moral imperative on us na magsalita. It's a moral imperative on us na isigaw ang kasalanan ng bayan. At yung ating pagtitipon ngayon, it's a prayer rally, and at the same time it's a moral call na ituwid ang ating pamahalaan. So it's more, kaya wala kami mga inibita na mga speakers na quotation mark known politicians o mga elected officials. Hindi tayo nag-imbita para walang colors. It's collation lahat ito. It's a quotation mark, a rainbow collation ng lahat ng mga cause-oriented group, civil society, people's organization, simbahan, professionals, estudyante. It's a condition laban sa korupsyon. Okay, na-mention ho ninyo yung pangalan kanina ni Cardinal David. Maalala ho, meron siyang statement dati na kinukundina at sabi, dinidescribe niya as worst corruption scandal in the history of the Philippines. Itong nangyari, saying na nagkaroon ho talaga ng malawak na epekto, and syempre yung mga proyekto dapat ay nakakatulong ho sa ating mga kababayan, but instead ay ito ho yung naging sanhi pa ng mga problema. Sa inyo po, Bishop, do you believe ba na ang rally na ito ay produce ng konkreto na resulta bilang parte ng mga panawagan para magkaroon ng malaking pagbabago sa ating gobyerno? At the very least ay dun sa mga opisyal na nakaupo ngayon sa ating gobyerno, Bishop. Well, we cross our fingers. Sabi ko nga, wag nilang subukan yung pasyensya ng sambayanan. We would not like na mawala na yung ibig sabihin maputol na yung pisi ng ating pasensya. Pero ako ay naniniwala pa rin na lahat tayo ay may takot sa Diyos. Kailangan lamang na may magpaalaala sa kanila. Kailangan lamang ay mayroong kakatok sa ating mga puso para medyo mabuksan yung ating konsensya at medyo makapag-isip tayo na ituwid ang ating buhay at ang ating pamamahala ng ating gobyerno at ng ating bayan. Okay, kung kayo ho ang tatanungin, ano ho yung sa tingin ninyo ay kaibahan noong September 21 rally kumpara ho sa kasalukuyang aktibidad? Do you expect more activities din at more participants? Ika nga, ano ho ang inyong anticipation dito sa protest na ito na pwede rin palang maka-apekto sa ating mga kababayan kung ito ho ay magkakaroon ng mga unexpected eventualities dyan ho sa mga pagkilos na ito, Bishop? Well, unang-una sa participation ng mga tao, maring hindi kasing dami noong September 21. Kasi alam mo, lahat ay may kanya-kanyang mga rally rin, no?
In fact, 67 dioceses out of 86 dioceses all over the country simultaneously or the day before or the day after ay makakaroon din ng mga anti-corruption rally. Yung mga dating nanggaling ng na outlying areas ng Metro Manila, Antipolo, San Pablo, Lipa, nagkaroon na rin sila, makakaroon din sila ng kanilang sariling rally because that is what our panawagan was. 2 months ago, nagpanawagan na kami sa lahat ng mga social action directors natin, sa lahat ng mga obispo ng diocese na i-decentralize din. Gumawa rin sila ng mga kanya-kanyang mga activities para hindi lamang Metro Manila, kundi buong bayan ay galit na, buong bayan ay kumakatok na sa bawat puso ng mga involved sa corruption at saka yung mga responsible people sa gobyerno na litisin na ang problema natin sa korupsyon. Ikulong ang dapat na may kasalanan at ibalik yung pera, ibalik yung pera, no? Ibalik ang nakaw ng bayan. Well, unang-una. Opo, ano. Okay, finally siguro Bishop, ano po yung inyong reminders na lamang Kumbaga simpleng paalala para ho dun sa mga gusto pang humabol, mag-participate dito ho sa mga protesta ngayong araw sapagkat ito ho ay ginaganap hindi lamang sa iisang lugar So siguro mensahe po manggaling po sa inyo para sa mga pagkilos po na ito. Please go ahead po, Bishop. Unang-una, yung mga pupunta, ang panawagan natin ngayong araw ay magsuot ng puting damit, yung ating color of protest is puti, white, purity, Pangalawa ay of course magdala ng tubig, mahirap kasi wala tayong mga tindahan doon sa area natin. Magdala ng enough water at baka sakaling umulan, magdala ng payong o ng raincoat, Kasi whole day tayo hanggang gabi. As much as possible, iwasan magdala ng backpack, Kung maaari, kung may backpack na see-through, pwede ba yun? Kung see-through, pala malaman natin kung anong nasa loob, At iniiwasan din natin yung mga magsuot ng mga bang tawag nito? Bonnet ba yan? O balaklava, something like that, na yung mata lang nakikita. Pinagbabawalan natin, we discourage that. At higit sa lahat, buo yung ating when you grow, when pagdating ninyo, buo yung grupo ninyo. Paano ko ba ito sabihin? You come here by group, para makakakilala kayo. Para kung merong infiltrator, kilala ninyo na o merong manggulo, at least come in group at saka wag tayong magbahala, well oriented yung ating, well placed yung ating security, pinag-usapan yan. Kung sakasakali merong senaryo na manggulo, meron tayong counter reply, counter action to harapin yung ganung klaseng mga senaryo. Kita-kita po tayo mamaya, kita-kita tayo ngayong araw at sama-sama tayo pahayag natin yung ating galit sa korupsyon. Okay, with that, maraming salamat po, Bishop. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Bishop Colin Bagaporo. Maraming salamat po, Bishop. Thank you very much. At naway pagpalain kayong lahat ng puong may kapal. And I pray for peace, and I pray for unity, and I pray for cooperation
ng lahat ng mga Pilipino. God bless. Yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang presidente ng Caritas Philippines at convener ng Church Leaders Council for National Transformation. At yan si Bishop Jose Culin Bagaforo ang atin hong nakausap mga kabombo at mga ka-Star Nation.